Diyan tayo ulit. So nakakuha ako ng booking from Lalamove sa Paranaque. Pero unahin muna natin yung manok. Tulog yung manok eh. Saan ba yung pick up location na to? Bypass, tapos ayun, doon tayo, pick up tayo sa Plaridel, 5 kilometer. Bali sa Paranaque tayo. Pero yung sa Pasig muna, tapos sunod Paranaque, para hindi naman lugi yung rider. Pero bag daw bag lang daw yung i-deliver. Bag na lang, okay lang, tama. Plaridel bypass road tayo. Di na kailangan ako ay tanungin. Dito yung sirang daan sa may gawing parking natong tulay nato ng San Ildefonso, Bulacan. Lubak-lubak. Sa gabi, kailangan matalas ang tingin mo rito sa gabi eh. Dito yung bakal na madalas, yung marami daw na aksidente. Ingat-ingat lang sa atin sa pagdadrive, right seat sa ating lahat. Yun. Okay, papasok tayo ng ngayon, ng Plaridel bypass road. Buti may shot ngayon akong gloves. Pag walang gloves kasi napakasakit sa kamay. Ngayon sa ating vlog ngayon, sa video, hindi na yung sabog o yung naririnig yung hangin. Ito ano siya, may gamit na akong intercom, parang mic na nakakonect sa helmet. Ayun, ito kaganda ng kalsada dito, bypass road. Dito masyadong nakaw. Bag lang daw yung i-deliver. Kahit pa paano medyo magaan ang bag na yun. Liliko tayo ng pakaliwa. Dito rin tayo dadaan mamaya. Kilometer. Okay, hanggang dito lang muna ulit ang ating video. Kabayo. Okay, what's up? Papasok ulit tayo ng bypass road ng Plaridel. May pinikap lang tayo sa looban. Tuyusin ko nga muna yung aking helmet para safe tayo. Alright. Pati yung ayan, alright. Okay. Papasok ulit tayo ng bypass road ng Plaridel, Bulacan. Medyo alanganin ang biyahe natin dahil gagabihin tayo. Isang Pasig saka isang Paranaque. Sa bagay, makakalapit lang na bayan yan eh. Paranaque at Pasig eh. Nung bata ako, kadalasan nililibot yan hanggang Baclaran, Blooming Creek, Pasay, Quezon, sa may Nepac Lumag. Naging vendor ako sa lugar na yan. Ang laki ng pinagbago ng kamay nilaan, hindi tulad dati. Ang daming booking ng Lalamove dito sa Bulacan eh, kaya nakakuha ako ng pang Manila. Diskarte na lang talaga sa buhay. Pag wala kang pang magandang trabaho, ito na lang talaga. Diskarte na lang.
papasok ulit tayo ng bypass road ng Plaridel, Bulacan. Diyan ako nag-stop over noon, nag-drive ako sa Caloocan. Ayun o, yung 7-Eleven na yan. Kasama ko yung mga boss ko. Ayan, yung 7-Eleven na yan. Papunta kami ng North Caloocan. SUV yung dinadrive ko naman. Dito, masarap naman dito. Alright, buti hindi sabog yung kuha ng camera. Dahil meron ng mic to mic. Medyo malayo yung biyahe natin 60 km, 66 o 64 km papuntang Pasig River yun ang dahil buong Taguig dito ako bumiyahe ng guya, yung guya ng manok. Kami nag-deliver sa Gotohan, sa Cabanatuan, sa Paikan, kila Sir Jimmy, sa kila Calvo, sa kila Kuya Ting, yung sila Hilton. Kami nagbabagsak doon ng guya ng araw. Ako driver lagi ni Boss Rick, yung pinsan namin din, niya piloto. Biniyabiyahe kami ng guya dyan sa Bulacan. Yung itlog ng manok, ginagamit sa goto. Yun. Yung ginagawa ko lang yung kalsado na ito, biyahe ko ano ko lang dito, ang gamit ko lang, tricycle saka kulong-kulong. Pero yung kulong-kulong, mabilis, yung Honda 155, yun talaga ang binabiyahe ko rito. Pero ngayon, napakaganda na ng kalsada, parang patapos na siya talaga, tapos na talagang kalsada dito. Maganda na siyang daanan. Dati doon ako dumadaan sa may padiretso na yun, yung Sal Ildefonso. Sobrang traffic dito, maginhawa na daanan dito. Talagang dito ang way na shortcut na papuntang Maynila. Ito ang Plaridel Bypass Road. Medyo bilisan na natin ang takbo. To 100 lang ang takbo ko rito. Hindi ko na binibirit ng 100 plus pa. Mas okay na ako dun sa takbong pogi lang. Ganda ng kalsada dito. Pino. Pati yung araw. Kitang-kita mo siya. Ganda ng araw. Palubog na yan. Anong oras na ba? 5:27. Mamaya makakuha sana tayong pabalik ng Panerizia para sulit naman yung bayad sa atin ni Sir Joel. May baon tayong isang kopi ko, yun, saka isang tubig, yung bonus binili ko sa Alphamart kanina para sa ating biyahe. Land Cruiser yan ito po mga dinadrive mga Land Cruiser, mga official ang sakay niya. 80 na itakbo ko yun dinahanan na ako, maglalaro lang ako sa 80 to 100, yun lang ang speed limit ko sa motor. Lalaki ng mga motor dito yung motor ng mga Bulacan.
lagi ako dumadaan dito pag may deliver ako papuntang Maynila. Pero bihira lang ako bigyan ng media, tuwing linggo lang. Kada linggo, hindi lang pwede araw-araw, das pagkagad yung motor mo. Minsan pandi-deliver ko yung isang motor kong Badya 125 para medyo matipid-tipid tayo sa gasolina. Pero nakakabit pa sa sidecar eh. Yung Badya kong isang 100 hindi pwede yun. Bagal yun eh. Ito nalagyan ko ng mga ilaw. Akala ko tinabunan lang. Dito minor-minor ka lang talaga, hindi pwede yung didire-diretso ka. So, ganun ang bigayan. Responsible driver. Responsible driver. 80 speed limit lang dito. Pero di rin marusunod yung mga speed limit dito eh. Hindi na rin lang eh. Pero mga official, mga Land Cruiser, mga sakit, ang bibili sa mga takbo nila. Maabot na 120. Saan natin yung mapalaga dito sa 5 euro. Di ba kasi mga finger, biglang pipili. Nakahalat ang mata mo rito sa pagdadrive. Sa 20 years kong sa kalsada, kabisado ko na yung mga takbo ng sasakyan. You know, years 2006 o 2005 yan. Tinuruan na ako ng tatay ko dun, nagmumotor. Ito lang ang hanap buhay natin sa kalsada. Hindi naman tayo, wala naman tayo sa opisina. Talagang ganun ang buhay. Kailangan kumayod. $52 kilometer pa. Kulang 2 oras pa tayo dun. Medyo mahaba yung daan dito sa bypass road na to. Napakahabang kalsada na to ng ginawang proyekto na to. Talagang ito yung shortcut away na papuntang Maynila. Nung bumiyabiyahe ko noon, hindi pa uso ang Google Map. Puro tanong-tanong lang. Puro tanong-tanong lang ako nung araw. Tapos babatayin mo yung mga sign kung saan ka na papunta, kung anong area. Mababasa naman sa mga sign dito sa Bulacan. Pero ngayon high tech na. Google na, maasa lang tayo kay Google Map ngayon. Dito hindi ka pwedeng dire-diretso basta-basta.
38 kilometer, ang layo pa yan. Abutin na lang kanina, mahaba-haba yung tulog ko kanina. Almost 10 hours. Nag-drive pa ako nung kahapon sa may San Jose. Kumbaga extra lang muna ako sa drive na yun. Magmamarilaw Bulacan hindi tayo. Dito area pa yun. Dito dumali tayo dadaan saan sa ilalim ng tray paano ulit tayo sa Marilao. Magmamarilaw Bulacan tayo. Hindi na tayo pwedeng dumiretso dyan dahil ano na yun, isi-elect na yun, kapatak na ng toll gate. Bawal ang matatang CC na motor doon. Hanggang lang tayo 160cc lang. Pero yun, hindi pwede hanggang 400cc yung pwede makapasok doon. Sa Manila na yun. Buti pa yung mga pistol kayo nakakapasok. Dito ulit tayo dadaan mamaya eh. Ay, buhay. Ito lagi kong dinadaanan papuntang Marilao, Bulacan. Medyo 43 km, medyo malayo pa ito. Isa't kalating oras pa tayo. Hindi biro ang biyahe natin sa araw-araw. Iniisip na lang natin kung paano tayo kumita. Dito na tayo sa Balagtas, bayan ng Makata. Okay, buksan ko na nga yung ilaw ko. Ayaw. Lagi kong dinadaanan itong lubak na kalsada na ito. Hindi may gawa-gawa. Pahirap dumaan dito. Tsaga-tsaga lang sa ganun. May sikat na shop dito eh, yung magaling magbaklas ng boloys, magpalit ng bearing sa ADB. Kaya lang di ako pwede, langanin eh. Ayan o, diyan sa kabila. May mga shop dyan. Daming shop dito eh. Ay, sarado.
Ayan, yung shop, isa rin shop na yan sarado. Araw nga kami ng linggo ngayon. Dito lagi ako dumadaan papuntang Marilao, Bulacan. Ito yung way na papuntang Maynila. Malapit. Pang public road lang tayo, hindi tayo pang pang expressway. Sana dumaan ko kung ang motor ko 400cc, pwede na ako mag-expressway. Mas malapit na yung pupuntahan ko. Eh kaso hanggang 160cc lang tayo. ADB lang tayo eh. Kaya pang public road lang tayo dito. Kaya nadadaan tayo sa mga lubak-lubak. Maramihan dito, mga dumadaan dito, mga motor, single. Mga food delivery din, mga lalamove yan. Grab, Foodpanda, pabili lahat nandito. Lalo na sa may Kamaynilaan. Dadaan pa tayo sa may Marilao, Bulacan. Sakit sa puwet ah. Stop over muna tayo rito. Okay, magpapalit tayo ng battery ng GoPro. See you. Doon na lang ulit ako magbibideo sa gilid ng expressway. Babus. Lang ano lang ba, 3 hours. 3 hours.